Good evening mga Boss Under. Welcome to the Boss Under Show. Ang show ng mga Boss Under. Ayan, babalik no. It's been a long time. Kamusta? Sa Boss tagal. D? Happy New Year pala sa inyong lahat. Medyo na-busy lang kami. Kaya hindi kami masyado nakapag... Belated Merry Christmas and belated Happy New Year mga Boss and Under Happy Three natin. Kings belated din. At malapit na ang Chinese New Year naman ang abangan natin mga Boss Saka Under. Valentine. Sunod-sunod na yan. Ayan. So, mga Boss Under, no, matagal-tagal din kami nawala. Pero, Yes. kailangan, itong pag-uusapan natin ngayon, napakahalaga eh. Talagang Kaya kami nagbalik. Pinilit namin kahit kami huli na. Makapagbigay pa rin kami ng opinion ng aming nararamdaman. But actually, matagal na tong issue na to, no? Boss Under din, no? Talaga? Pero, tagal na ba yan? kaka-upload lang kasi ng video na to, nag-trending to, alam nyo na to, mga Boss Under, pero napilitan talaga kaming pag-usapan to kasi marami ring mga nagtatanong sa atin anong masasabi natin sa trending issue na to, eh, no? May nag-comment ng bakit daw nawala kami, bakit di daw namin subukang itry ito na magbigay ng opinion dito sa... Kasi maraming nagagalit, no, mga Boss Under. Pero, wag na natin patagalin ba, no, Boss Okay, D? sige. Bigyan natin ng action, bigyan natin ng resolution yan. Etong issue na to, mga Boss Under, ito ang issue ng Sampaguita Girl, ha? Sampaguita Girl. Why? Lahat naman siguro nakapanood niyan. Yung issue ng Guardia at Sampaguita Girl. Okay? Nako. Maraming kukulot ang noo, mga Boss Under, ha? Kaya yung mga opinion nyo, ihanda nyo na. Kung ano yung mga comment nyo dyan, ihanda nyo. I-type nyo lang sa Boss Under TV yan. Medyo sensitive tong issue na to kasi ang pag-uusapan natin dito, bata at saka trabaho. Trabaho, diba? yes. So, ayan, huwag na natin patagalin pero para may idea sila, panoorin nila. In 3, 2, 1... So, ayun. Yan ang sinasabi ko. Bakit merong ganyan na nangyayari dito sa ating mundo, sa Pilipinas, ano? Boss Under, talaga nalulungkot kami, no, na mapanood yung mga ito. Pero papakita, yan, no? Pinapanood namin hanggang ngayon, mga Boss Under. Kaya kasi, nga medyo nasasaktan tayo ng konti dito. Medyo, at least, hindi naman natin alam kung ano talaga. Pero ating isa-isahin, basahin kung ano talaga ang nilalaman nitong mga issue na to. Unang-una sa lahat, no, ang issue sa Sampaguita Girl na bata, nasa SM to, no? Para natin sa SM to, sa isang mall. Sabihin na natin sa Mega Mall. Talagang doon naman nangyari So, vendor siya, nagtitinda siya ng Sampaguita, yeah. no? Marami niyan, pakalat-kalat, mga bata nagtitinda ng Sampaguita sa kalsada, sa mga mall. So, yun ang storya, no? Kung nakita nyo naman doon sa video, pinaalis siya ng gwardiya hanggang sa dumating sila sa point na medyo nagkasakitan ng konti, no? Oo nga doon yata nagkaroon ng hindi magandang pangyayari. At marami kasing iba't ibang klase ng opinion alam nyo naman ng mga Pilipino, netizens alam nyo naman regarding mga Pilipino, masyadong mababaw ang ang damdamin yan Okay. Nakakakita ka ng ganyan, nasasaktan ng damdamin mo, nararamdaman mo yan. Paano kung anak mo yun? Hindi lang yun. Balik rin natin ang sitwasyon. Tama yung Boss D, no? Ang himay natin yung mga reaction ng netizens natin kasi iba kumakampit sa bata, yung iba kumakampit sa gwardiya. Oo nga. Okay? So, syempre ibibigay namin yung sarili naming opinion. So, simulan natin sa iyo, Boss D. Sa tingin mo, kauna-unahan tanong dito, no? Sa tingin mo, sino ba ang may pagkakamali dito? Well, kung ang pagkakamali yung pagiging isang tao mo, yung pagkatao mo, kahit ba security guard ka, kahit ba janitor ka, kahit na professional ang mo, sa ganung sitwasyon, parang tingin ko mali Mali yung ginawa mo na yun, kapatid. Kasi, ano ba naman ang mali doon?
nakita mo naman, nakaupo lang doon, sinita mo, okay na yun sana, sitahin mo lang, paalisin mo lang, pero yung ginawa mo pa, nakitang-kita naman dito sa video, na sinipa mo pa, hindi naman aso yan. Sinira yung Sinira mo paninda, pa yung no? paninda. Hindi, yung sira mo yung paninda, okay lang, pero yung sa akin, nasasaktan ako, nung sipain mo bata yun, matanda ka, tapos, asan ang pagiging Pilipino mo? Bakit ganun ka? Eksakto, no? Hindi ganun dapat. Oo, kasi tulad nga namang sinasabi ng ibang netizens na kumakampi doon sa bata na kahit na SOP mo yan bilang gwardiya, no? Paalis ka o magtaboy ka ng mga ganyang klaseng nagtitinda ng kung ano-ano sa area of responsibility mo. The thing is, bata yan eh. Okay, hindi na nating sabihin man natin na 22 years old man yan o teenager man yan. The thing is, wala namang ginawang masama yung bata. Tsaka Okay. pagka na-assign ka sa ganyan, dapat mahaba ang patient mo eh. Oo, patient talaga. Kasi diyan ka kasi number one, bakit kailangan mahaba ang patience niya? Kailangan kasi iba't ibang tao makakasalamuha mo dyan eh. Correct? Anong binabantayan mo dyan? Siyempre, yung seguridad din ng mga taong pumapasok din sa mall nyo. Siyempre, kailangan mo rin ng protection din dyan sa sarili mo. Correct. So, kailangan ng patient mo dyan, mahaba. Tsaka, itong pinakamahalaga kung bakit, tama si Boss Del, kung bakit kailangan mahaba ang pasensya mo. Pag ganyan ang iyong trabaho. Number one, kasi may hawak kang baril. Tama yun. Isa pa Kasi yun. pag hindi mahaba ang patience mo sa ganyang klase ng trabaho, delikado. Diba? Diba? May neurotest yun eh. Bakit Hindi, okay. Balik tayo sa issue. Ano? Kasi marami nagsasabi na, marami kumakampi sa bata kasi nga, ganun. Pero meron din namang netizens nang sinasabi, kumakampi naman sa gwardiya. Kasi daw, ang mga kabataan daw ngayon, mga boss under, masama na ugali, wala nang respeto, wala nang disiplina, nananakit. Narinig ko rin sa isang So, yan eh. tama daw yung gwardiya. Nakikita namin sa mga comment section, sa mga netizens na iba, na sinasabi na dapat lang yan sa mga makukulit na yan. Parwisyo na yan sa kalsada. Ano naman masasabi mo doon, Boss D? Wala na raw galang sa mga matatanda. Kung yung sitwasyon yun ang pag-uusapan natin, paano mo naman igagalang yun? Tama. Kitang-kita naman sa video. Kaya ngayon nag-upload ng video na to, bakit huli mo pa lang in-upload eh? Eksakto. Pero okay lang, at least para nagkaroon ng aral ng mga Pilipino, no? Na hindi lahat ng pagkakataon tama yung ginagawa mo. Kung meron kang problema siguro pinagdadaan, huwag mo dadaan sa trabaho, ilalabas mo yan. Kasi isipin mo ang nai-imagine ko lang kung bakit siya ganun sa bata, no, Boss D? Baka kasi ganun din siya sa mga anak niya. Naku, wag Malayo naman. ba? Wag naman sana. Ako, Diba? Hindi ko na inaano yan. Hindi ko Kasi- na. Pero yung ibang mga kasama natin, kung may baka puso ganun ang iniisip no? O kung may puso ka, no? Kasi, naiintindihan namin yung trabaho mo bilang gwardiya, no? Pero, hindi yun dahilan. Okay? Hindi yun dahilan para umabot ka sa punto na mananakit ka ng kapwa mo. Lalong-lalo na pag alam mo wala namang masamang ginagawa. Naku, oo nga eh. Diba? At, tandaan mo, yung bata na yon, isipin man natin na sabihin na natin na yung bata na yan ay sindikato o nagkukunyaring estudyante, kaya nag-uniform na ganyan. At the end of the day, yung bata na yan nagtatrabaho, dumidiskarte ng pera. Hindi nagnanakaw Hindi yan. nagnanakaw. Sana naisip mo yon. 'Di ba? Hindi ka ba dumaan sa kahirapan? 'Di ba? Sana binigyan mo naman konting consideration naman para ano. Oo, sabihin na natin nakukulitan siya. Araw-araw na lang kayo nandito, araw-araw kayo nandito. Pero ikaw ang lumagay sa kalagayan nun. Mga magulang nun, o mismo yung bata, ano kaya ang mararamdaman mo? Ano? Nako hindi Diba? natin pwedeng i-ano yun kasi nangyari na eh. Kahit balik rin pa natin kung sa kanya o kanino nangyari yun. Sakto. Sa mata ng tao, Sa mata ng tao, talagang yari ka talaga sa brother, totoo. Mali yung nagawa mo talaga. No, Jun. No, Jun. Maling-mali. Okay, kahit sa nating Bakit tingnan. ganun? Kahit pabalik-balik ta rin natin, pagkakamali mo yon bilang isang Kahit na ano pang matanda ka. katuwiran mo, kahit anong tamang katuwiran mo, pero yung reaction mo, yung ginawa mo, yung action, na nakita ng buong bayan, nakita ng buong Pilipino, siyempre, kakampihan yun. Oo. Unang-una, babae, walang laban, bata, nagpapakahirap magbenta ng sampagita. Tama. 'Di ba? Eksakto. Ayun, yung sitwasyon na yun marami pang mas malala dyan 'di ba? Yung napakasimpleng bagay lang. Simpleng bagay Kahit na ba lang. araw-araw nangyayari, araw-araw mo sitahin. Wala mang problema yun
'Di ba? E di araw-araw mo sitahin. Ang masakit Diba? nun, sumikat ka pa sa hindi magandang pagkakataon. Oo, tama. Eksakto. Maling-mali. Alam mo naman na ang panahon natin ngayon, lagi na lang may nagbibideo, di ba? Hindi mo ba naisip yun? Kita mo yung mga vlogger. Di ba? Nandiyan na lahat. Huli man kami, opinion lang naman to. Etong- Kahit na ano pang sabihin ng ibang tao sa amin, kailangan din namin magbigay din ng... Etong balita ko, boss di yung gwardiya daw sinisante. Okay? Sinisante siya ng mall, ng security agency. Ganun na talaga mangyayari. Tapos ngayon, baka magkaroon pa ng kasuhan. Although nabalitaan namin na yung mga magulang ng bata hindi magkakaso. Wala naman yung pagbabayad sa mga attorney yun. Pero ang PNP, willing sila magkaso. Hindi pala lampasan daw ng PNP yun Under sa child abuse nga daw. Okay? So tingnan mo, ginawa mo sa simpleng aksyon na hindi ka nag-isip ng tama nung mga pagkakataon na yon, ang perwisyo sa'yo bumalik. Lahat ng tao ngayon naka-cellphone na Konting kasi may nagbibideo na kaagad dyan. Kapatid, kaya kailangan yung trabaho nyo, very patient talaga kayo dyan. So, ayun. Tulad yan. At eto pa, nagdadrive ako. May isang station na pinakikinggan ko, nagbigay ng opinion na sinasabi, yung bata daw Ayan pa nga. Yung merong isang radio station hindi na namin papangalanan tong DJ na to Medyo makamilang tabas ng bibig medyo... No? Siguro wala ring anak to. Feeling ko. Kasi, napakinggan namin na parang pinupunto niya balik mali yung bata. Wala daw respeto ang mga kabataan. Ganyan na raw iba na raw ugali ng bata. Although, at some point... Ang advice ko dyan sa DJ na yan, panoorin mo yung video tsaka ka tapos isipin mo, anak mo yung nandun. Di, feeling ko gusto rin mag-trending Gusto trending na basher Babash ka namin ngayon. Kasi ang pangit ng bibig mo, no? Sabihin ko na kaya radio station, 9... Basta, ito yun. Ito. Yan. Yan baka sumigat pa rin yung station na yan. Wag na. Kainis Para sa'yo na lang yung DJ, DJ Engot ka. Sayang, pagiging DJ mo. Hindi ka isa ka pang di nag-iisip. Nationwide pa naman yung Nabiktima ka ba ng sampagita girl? Kaya ka galit na galit sa mga Anyway, nangyari niya rin yun. Balik tayo dun sa dalawang tao na medyo nag-trending sa mga bata na to at itong katandaan na to. Ito na lang, magbigay na lang tayo ng aral sa mga, para hindi na maulit yan, some point, mga gwardiya, police, o kahit ano pang mas mataas kasi nangyayari sa kalsada. Ano pang klase ng trabaho. Mga nangyayari sa kalsada, yung mga... Tanod, pulisan. Marami nag-trending na ganun, mga siga sa kalsada mga siga sa lugar na pinagtatrabahuan nila. Huwag ganun. Katulad niya, Siguro pati ka mag-anak mo, galit sa'yo. Eksakto. Chris, panood yun. Although sabihin mo ng tama yung ginawa mo sa sarili mo. Kasi isa lang mo yung sasagot niya Trabaho kasi to. Hindi dahilan yan, nakakabadrag talaga. Hindi talaga pwede maging dahilan ng trabaho para mawala na yung humanity mo, 'di ba? Yung humility mo. 'Di ba? Yung pagkatao mo, hindi lang pagkatao, yung awa mo sa kabataan, 'di ba? Yung awa mo sa ganung klase ng trabaho, ng pulubi, ng kung ano-ano pang, 'di ba? Yes. But siguro naman dumaan ka sa parte ng buhay mo na nangailangan ka ng pera, tumiskarte ka sa maayos na paraan, di ba? Ito yung diskarte ng sa'yo na nangyari. Gasino lang naman yun. Gasino lang yung mabenta na sa sampagita, magkano 20, tapos sisirain mo. Ako, kakausapin ko, anak, gaganunin ko pa yun Anak, alam mo ba, araw-araw na kita sinisita dito. Mapapagalitan na ako talaga ng bisor ko Mas maganda kung binigyan niya pa ng tubig yan Ganito na lang. Bigyan kita bilhin ko lahat ng paninda mo ngayon, 1 week ka wag pumasok. 1 week ka wag magpakita dito. Kasi nga pang buong araw na to, Discard niya di ba? Wala. Para doon ka pa maging trending. Di ba? Pero maraming Pilipinong ganyan bilhin ko na lahat ng sampagita mo, huwag ka nang magkinda rin sa kalsada. Alam mo, nangyari na rin sa akin yan.
Pero matagal na panahon na, hindi pa uso yung mga video-video Oo. na yan. Mm. Meron akong ginawang ganun na binili ako ng, akin na isang pagito mo, bilhin ko na lahat yan. Mm. Binili ko. Pagbalik ko ng hapon, nakita ko, nagtitinda naman ng ano. Ibig sabihin, talagang kulang pa rin kahit bilhin mo yun eh. Kumbaga, Kasi, talaga nakikipaglaban sila para mabuhay kasi Boss D, no, naiisip ko lang, hindi naman niya ikakatanggal sa trabaho. No? Ay, oo. Kapag hindi niya napaalis Hindi yun. hindi naman siya Never- binabantay never sa supervisor mangyayari na, yun. palisin mo yung taong yan na nakatutok sa kayo. Hindi naman eh. Anong tumatakbo sa isip mo ng mga panahon na yun? Problemado ka ba? O, di ba, may masama yung araw mo, tas yung bata yung hindi mo na bigyan ng pasensya, di ba? So, kung ano man ang dahilan mo, no, para sa mga boss under natin dyan na nakikinig, lalo sa mga followers natin, na subscribers natin, at sa buong mundo, no, sa buong Pilipinas, no, tatandaan nyo palagi, no, na kailangan, di ba, kailangan natin magkaroon ng pasensya sa lahat ng bagay, lalo na ngayon, no, madaing tao nagbi-video, maraming nakikiusyoso, 'di ba? At sensitive na ang mga bagay, lalong-lalo na sa mga kabataan. Okay? So, ngayon hindi ka pa pwedeng mainitin ang ulo sa kalsada, no? O kahit saang pampublikong lugar kasi sigurado may magbibideo sa iyo. Sisikat ka sa maling paraan. Sa maling paraan, 'di ba? Yun yung mga nangyari ngayon. Doon ka sumikat sa maling paraan. Pero hindi naman kami galit sa iyo, fairness sa iyo, no? Binibigyan din namin ng pagkakataon na makapagpaliwanag ka rin sa mga, marami na rin nag-aabang sa yung mga, Yeah, mga kung ano vlogger, kung ano man pinagdadaanan yung Kuya Guardia, no, sana malampasan mo 'yan, no? Kung problemado ka kaya mo lang nagawa 'yun, sana kung yung problema na 'yon, malampasan mo 'yan. Kasi okay? ang Pilipino, ano naman eh, alam naman, kilala naman sa buong mundo na ang Pilipino ay mababa ang loob, mabait. Tapos Siguro yung nangyari lang ganun, medyo hindi medyo lang foul siguro talaga. Mo naintindihan sa sarili mo na At syempre, nagbigay na tayo ng payo sa gwardiya, no, Boss D. Okay. Magbigay naman tayo sa mga kabataan, no? Para maiwasan yung ganitong klase ng sitwasyon. Okay, anong masasabi mo para sa mga kabataan nating mga subscribers? alam niyo mga kabos under na mga may anak na ganyan, hindi lang sa mga nagtitinda sa ganyan, lahat na ng mga bata, mga advice ko. Siyempre, kailangan nyo munang sumunod sa magulang. Respeto, yun ang kailangan natin doon. Respetuhin nyo ang mga magulang nyo. Bigyan nyo ng pansin kung ano yung sinasabi sa inyo mga mabubuting salita. Tama? Tanin nyo sa sarili nyo yan. Kasi ang mga bata ngayon, palasagot na rin eh. Palasagot na sa magulang. Totoo yan. Inuuna pa nga ang pagsa-cellphone kaysa sa pagdarasal pag kumakain. Ganyan na. Pag nawawala inutusan na. mo tapusin ko lang to, yung nilalaro ko. Tapusin ko lang na. Nandyan na talaga tayo sa ngayon. Ganun ang panahon ngayon no? Kaya, Siguro marami pa namang kabataan ngayon na nakikinig din sa mga magulang nila na sana tuloy-tuloy na lang lahat yan. Dapat pati ikalat na natin sa buong mundo sa mga kabataan na ang respeto sa magulang ang kailangan. Sakto. Mag-aalisin yan. Ang mapapayo ko naman no sa mga kabataan na nanonood diyan sa atin at saka sa mga subscribers natin, no. Tatandaan nyo palagi na kahit anong mangyari, no, kahit anong mangyari na mga ganong klase ng sitwasyon, katulad ng napanood ninyo, magkaroon din kayo ng patience. Okay? Kasi mahalaga ang disiplina at respeto sa matanda, sa nakakatanda. Okay, hindi na dapat hantong sa ganong sitwasyon. Kung umalis ka na lang din. Okay, humingi ka ng pasensya. Kuya Guard, pasensya na po kasi kailangan ko lang po kasi mag-uwi ng ng pera ngayon, kailangan ko mabenta to eh. 'Di ba? Pagkatapos ko po to, aalis na po ako. Pwedeng ganun, 'di ba, Boss Dick? Para hindi na humantong sa ganong klase ng sitwasyon. Okay? Huwag tayong magbubuhat ng kamay sa mga nakakatanda sa atin. 'Di ba? Although siyempre, sa ibang sitwasyon na kailangan mo na gamitin yung kailangan mo lumaban, dun mo lang dapat gamitin. Pero sa mga ganong klase ng sitwasyon, pwede pang makontrol yun eh. Control pa rin diba? naman, dapat. Sa bata, mga kabataan, pwedeng kausapin nyo ng maayos din, yung nakakatanda, no? Diba? Kuya Guard, diba? Pasensya na. Sabihin na nga natin, halimbawa, sobrang kulit na ng bata. Kasi hindi rin natin napanood yung buong sitwasyon talaga na nangyari doon. Mula simula kung gaano
Nagkasagutan na ba yan? Talagang masyadong makulit na yung bata. Talagang umupo na doon sa ano. Hindi natin alam no? Pero yung ang pinag-uusapan doon, yung ginawa mo sa bata na sinipa mo pa, sinira mo sa pagit, medyo naging foul doon. Yun lang naman ako doon. So kahit na sabihin makulit yung bata, ang trabaho bilang security guard is Ay, kapayat-payat ng bata eh. Pag sinaktan mo. manita ka lang, yung patient, kaya nga kayo kaya nga kayo nandiyan sa kalsada Diba? Kailangan nyo maging Hindi kriminal yung bata. Okay, yung nagtitinda, hindi yung kriminal para aktuhan mo ng ganun. mag-seminar ka siya kay Kuyang Bong Debris. Diba? Kuya Bong. Shoutout kay Kuyang Kuya. Kuyang natin kay Kuyang Bong na sobrang haba ng patient sa kalsada. Oo, na-miss ka na namin, Kuya Bong, ha? So, ayun. Lastly, bago natin tapusin ito, ano naman, Boss D, ang mapapayo mo sa magulang ng bata? Sa magulang ng bata, ang mahirap magpayo no? Kasi hindi natin alam kung ano talaga yung family background nila. Talagang kita nyo naman, medyo talagang isang kahig, isang tukari. Pag hindi nagtrabaho, wala rin kakainin. Pero Boss D, kaya ako natanong yan, ha? Kasi siguro naiisip naman ng mga magulang kung gaano pala kadelikado ang mga anak nila sa ganito labas. Ganito nga yun Kasi what if yung gwardiya na yun hindi lalong nakapagpigil at nabaril pa. nabaril yung anak mo. Ganito kadelikado. yan. Kasi yung sitwasyon na ganun, na yung sa laban mo sa buhay sa pang-araw-araw, lumalaban sila Bahala na kung anong mangyari. Ang importante, walang mangyaring masama at makapagtinda sila. Hindi na nila iniisip na, although alam nilang delikado. Bata yun sumasakay ng bus yun, tumatawid ng kalsada yun. Sobrang delikado yun. No? Pero sila, hindi lang sila, karamihan sa atin, sa mga Pilipinong ganyan ang hanap buhay, lumalaban yan. Laban na, para sabihin natin, patay kung patay, ang mabuhay lang. Kaya Pinag-aaral pa siya marami siyang sana makatapos lahat yung, alam ko meron siyang mga katapos ng mga anak. Good luck sa iyo. Dapat maging successful yan. So para may ahon mo yung kapatid mo sa ganyan. medtech ang kurso medical technician. Marami naman tumutulong sa kanila hanggang ngayon siguro. Dapat lang tulungan ng mga mayayamang Pilipino Ayun. Kayo namang mga mayayaman na Pilipino, advisean ko na rin kayo, payuhan ko na rin kayo. Huwag naman puro pakabig. Ibigay nyo naman sa taong bayan yung dapat na ibigay. Hindi yung ginagawang hanap buhay ang politiko. Tama yan. Yan, ngayon. Gawin yung hanap buhay ang politiko. Sige, bigay nyo rin sa mga taong bayan yan. Ngayon, kung kailan may nag-trending na ganyan, tsaka nyo ngayon lalapitan. Kasi trending. Maraming ganyan. Boss D, ha? Marami pang sasawsaw dyan na katulad natin. Mga politiko na malapit na eleksyon. Pustahan tayo. Maglalapitan niya sa mga ganyang klase ng trending. Isang payo ko Binigyan ko na, dinonatan ko ng ganito. Pang-aaral siya, Ito, ang huling payo ko sa magulang, Ang huling payo ko sa magulang, wala na tayo masyado talaga may aambag Ito na lang ang pinaka-the best na may advice ko sa iyo. Sobrang dagdagan niyo ang panalangin niyo sa Diyos. At yan, nako, isang hiling niyo lang diyan. Hindi lang ngayon, wag mong asahan, bigla na lang darating sa iyo ang grasya. Siksik at liglig na umaapaw ang ibibigay sa iyo. Huwag mong hamakin ng Diyos. Ay, sus, pag-uusapan natin yan mamaya. Mamaya, kikiligin tayo mamaya. Kikilabutan pala, hindi kikilabutan tayo mamaya. Ito at pahapyaw lang to dahil kapwa Pilipino nangyayari dito Dapat iwasan natin yung ganyan mga masamang nangyayari sa kalsada. Yun lang, advice ko sa... Tapos lang ng Pasko Pinaka-the best advice ko, yun na lang. Dagdagan pa, panalangin kay Lord. Doon nangyari yung issue na yan bago mag-Pasko So hindi mo malang naisip na yung papasko pagbigyan ko na itong mga bata na to. Anyways, medyo parang... May sasabihin, pero wala na tayong magagawa Nangyari na. Sa gwardiya, good luck sa'yo. Sana malampasan mo yung mga problema mo sa bata, kay Sampaguita. Mag-ingat ka alam ko, ginagawa mo yan dahil para sa makatulong ka sa mga magulang mo, pero hanggat maaari, mag-ingat ka sa ginagawa mo.
Kasi mababaliwala lahat yan pag may nangyaring masama sa iyo, no? At para sa mga magulang naman, isipin natin kung gaano kadelikado sa kalsada. Alam natin na ginagawa niyan para mabuhay kayo, pero in the end of the day, iba pa rin ang halaga ng buhay. Isa Diba, lang ang ng buhay anak mo. natin. So, hanggat maaari, ako para sa akin nag-aaral lang ko yan. Pagpukusan na lang nila yan sa pag-aaral. Hindi na nila pagtindahin sa pagkita yan. Para lang naman sa akin yon. Bakit? Kasi kung may mangyaring masama diyan sa anak mo in the future, lalo na ngayon sikat yan, trending yan, 'di ba? May mangyaring masama diyan, ano ba sa tingin niyo makakatapos pa kaya ng pagtatrabaho ng pag-aaral yan? Hindi na. Mababaliwala lahat ng paghihirap niyo. So, kung ako sa inyo, wag niyo na pagtrabahuhin niya, wag niyo na palabasin yan, pagpukusin niyo sa pag-aaral, no? Tapos ito pa, advice ko na rin doon sa guard, gano'n na rin. Total, nangyari na. Magdasal ka na rin lang, humingi ka na rin ng tawad sa Panginoon, humingi ka rin ng tawad sa taong lagarbyado mo, kahit kanino. Luluwag ang dibdib mo, magkakaroon ka ng isip para malampasan mo yun. Yun lang. Tama. Ayun. So, yun lang, no, mga Boss Under. Number one, maraming salamat sa ating mga manonood, lalo na sa ating mga subscribers. At again, kung may mga gusto kayong opinion sa amin, ipa-review sa amin, mag-comment lang kayo dyan, comment down section below. Ha? Kahit huli na kami ngayon. Pag-uusapan natin yan Kailangan sa pa trending natin kasi yung kami ano. ang number one sa sawero dito, no? Anyways. Yun lang. Anyways. So, ayun. Meron ka bang i-shoutout, Boss D? Wag na, sumisikat sila, tayo hindi eh. Shoutout na lang sa The Tiny Room, The Tiny sa Room. Barangay Poblacion, Makati. Ayan. 5909, puntahan nyo kung gusto nyo Chill. chill, barkada lang. So may maliit na place doon na maganda. Hindi ka na mapapayang Search lang nila, The Tiny Room. The Okay, Tiny shout out dyan sa ating boss na, Boss Jerry. Boss Jerry Edralin. Sir George. No? Sir George. Shout out sa inyo. Kulas. Kulas.com. Kulas.com. At saka si Yeng, no? Si Oo, nagkasakit kaya hindi nakapasok. Shout out sa inyo dyan. So yun, maraming salamat sa inyo. Do not forget to like, share, and subscribe our YouTube channel, Boss Under TV. Again, bago kami umalis, iiwanan namin kayo ng aming pinakamalupit na sa kasabihan. Kapag Boss Under ka, behave ka. So yun lang, good luck. Anyways, bye-bye. Woo!